morning. This is Joseph Lim, President of GLIM Project 2015. Gusto ko lang pong sagutin yung mga normal na tanong po at kadalasan nagiging tanong. Bakit kailangan mag-join sa Global? Lalo na po yung mga OFW. Unang pinakamagandang tagline po para gusto kong mas maintindihan. Sabi nila, spending money with your children but spending time with your children is the best. Now, ano ang point ko? Wala pong OFW na gusto na nasa ibang bansa habang buhay. Kaya karamihan sa atin, bakit tayo nag-OFW? Simple lang. Kasi mas malaki yung pwede mong kitain sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Yun ang nagiging normal na norm. But the reality is, hindi po ako naniniwala doon. Bakit? Never ko pong naranasan mag-OFW. Never ko pong naranasan mag-work. Pero nagawa ko pong makapunta ng iba't ibang bansa, makapag-travel, Asia, UAE, even sa US, sa Europe, nakapunta po ako. Now guys, ito na lang po. Noon, nung nagsisimula po ako, I'm from Bicol. Sa Bicol po dati, gusto ko ang mga OFW. Bakit? Nagpapautang po ako dati. Now, kadalasan pag nagpapautang ka, ang masarap pong pautangin ng OFW, yung kararating lang. Yung kararating lang, kadalasan may pera. Pag nangutang sa'yo, pag aalis na, normally kung ano mga ginto dala-dala niya, normally iiwan sa'yo mas mura. Now, first of all, gusto ko pong intindihan nyo na ang OFW, you're always thinking na ang ginto is asset. Ang lupa is asset. Now, parang hindi na po kayo maguluhan ng asset, nagpapasok ng pera, ang liabilities naglalabas ng pera. In short, kahit bumili ka ng ginto, kung bili mo 100, tapos ang binenta mo 50, hindi po siya asset. Ang tawag pa rin po dyan is liabilities. Now, wala pong OFW na gusto magtrabaho habang buhay. Ang pinakapangarap nyo simple lang, makaipon, magtayo ng negosyo sa Pilipinas, and after nun, tuloy-tuloy na. But again, ano ang negosyo ang itatayo mo? Ang nagiging problema karamihan, hindi mo kayang i-handle kasi nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ibibigay mo yung pera sa mga kamag-anak mo, yung kamag-anak mo minsan hindi rin marunong mag-handle, ano nangyari? Mag-aaway pa kayo. Now, napakaganda po. Bakit? Meron po ngayon Global. Ang Global is already more than 10 years na po dito sa Philippines. Ang dami na po nilang natulungan ng mga OFW na umuwi na mismo at for good. Kung bibigay ko ng sample, ang dami po sa Hong Kong. Mga DH, ang sweldo 10,000, 15,000, 20,000 isang buwan. But because ginagawa nilang Global ngayon, nag-100,000 at 200,000. Sa UAE, napakarami din po. Sa Africa natin, napakalakas. Now, ito na lang po ang iiwan ko sa inyo. Guys, tanungin nyo ang sarili nyo. First, masaya ka ba talaga sa buhay mo bilang OFW? Second, anong pakiramdam? Na yung mahal mo sa buhay, yung anak mo, yung asawa mo merong sakit, at ang pwede mo lang sabihin, anak, pagaling ka. Di ba napakasakit? Third, anong pakiramdam sa mga special moment nila, wala kayo? Now, anong point ko bakit ko ito sinasabi sa inyo? Guys, merong solusyon. Huwag pong isaradong isip nyo na habang buhay na lang kayo magiging OFW. Kasi para po sa amin, kami nandito to help you, to guide you, at gisingin ulit yung mga natutulog yung pangarap. Gisingin ulit yung mga natutulog yung damdamin na kaya nyo pang mas kitaan ng malaking kinikita nyo. Kasi guys, sa lahat po ng OFW, china-challenge ko kayo. Di ba ang sarap mag-picture sa magandang lugar, sa magandang gusali, sa magandang establishment? But the question is, kailan ka nag-picture nung tinitirahan mo? Kailan ka man nag-selfie sa hinihigaan mo? Isa yung sa bagay na pinakamahirap gawin ng isang OFW kasi I'm sure ako po mismo every month nasa iba't ibang bansa. Kaya alam mo talaga kung ano ang status ng isang OFW. Kaya guys, kung hindi ka po masaya, kung yung ngiti mo sabi nga nagiging problema sa Pilipino, napakasarap natin ngumitin. But the reality is, yung sa loob ng meeting niyan or sa likod ng meeting niyan, masaya ka ba talaga? Kaya sabi ko nga guys, gusto ko po, I'm being very, very blessed. So, sobrang ganda po na nangyari sa akin. Ayoko pong suluhin yung blessing na yun. Now, I'm offering it sa lahat. Na gusto ko po, kung sa susunod na ngingiti ka bilang OFW, yung umingiti ka, hindi dahil sa gusto mong takpan, hindi dahil sa ayaw mong ipakita kung anong totoong sitwasyon. Gusto ko kung talagang ngingiti ka, kasi kasama mo na mahal sa buhay, nakatira ka na sa bahay na gusto mo, magkaroon naman ng sasakyan, ikaw na mismo ang nagdadrive, yung anak mo na susubaybay mo pa paano lumaki. Guys, sa pagtatapos niya sasabihin ko, isa lang sisiguraduhin ko po sa inyo. Mas masarap sa susunod na pupunta ka sa bansang pinagtatrabahuan mo, hindi ka na po magtatrabaho. Mas masarap pupunta ka sa bansang pinagtatrabahuan mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay, kasama ang anak mo, asawa mo, tinuturo mo sila kung saan ka nakatira dati, tinuturo mo sila kung saan ka dati kumakain, tinuturo mo sila kung ano ang buhay mo dati. Now, para po sa akin guys, sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan ng dahanan.
Kaya ako po naniniwala, yung bilang pagiging OFW nyo po, dadaanan nyo lang po yan, darating po ang time. Kayo na rin po ang mag-motivate sa mga ibang OFW para bigyan ulit sila ng chance, bigyan ulit sila ng hope na pwede naman po sila kumita ng sobrang laki kahit nasa Pilipinas lang po sila. Kaya guys, para po sa akin, sa lahat po ng makakapanood ng video to, kailangan nyo lang po pasalamatan yung mga estudyante po ng JLIB Project kasi nandito po kami ngayon ng JLIB Project. Binuo po namin itong system na to para po mas makatulong sa lahat po ng gustong mag-networking para mas maging madali, mas maging systematic at lalo na po para sa mga OFW. Gagawin niyo po ang pag-networking ngayon. Kaya marami pong nag-fail sa networking dahil ginagawa nilang mag-isa. Pero ngayon, napaka-minimal lang po or halos wala nang mangyaring failures kasi nandito na po kami ngayon. Ang JLIB Project po binuo para tulungan po namin kayo para mas mapadali, mas mapabilis at lalong-lalo na gusto po namin kayo makasama mo. Kaya guys, para po sa akin, this is Joseph Lim, your president sa JLIB Project 2015. Happy networking po.